Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Prayer and Evangelism. So ating tatalakayin yung papel na ginagampanan ng pananalangin at ang pag-iibanghelyo. Hindi pwedeng hiwalayin ang pananalangin at ang pag-iibanghelyo. Sila po ay magka-partner. One understands the mystery of prayer, but we can all praise God for its effect. No? Walang makakaintindi kung ano ba ang hiwaga ng pananalangin. Ang alam lang natin ay napupuri natin ang Panginoon dahil sa resulta ng ating pananalangin. Kung minsan hindi natin alam bakit dapat tayo manalangin. Hindi natin alam ano ba ang tamang pamamaraan ng pananalangin. Pero ang alam natin doon sa epekto ng ating pananalangin, yung mga resulta na ibinibigay ng Diyos sa ating pananalangin, makikita natin. Alam po ba ninyo na kayo po ay bunga ng pananalangin? Bago pa tayo tumanggap sa Panginoon, meron na mga tao na nag-invest, naglagay sa bangko ng pananalangin, ng mga pananalangin upang tayo ay makakilala sa ating Panginoon. Ang sabi dito sa James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Tayo po na nagsuko ng ating mga buhay sa Panginoon, ang ating pong pananalangin ay mabisa na makapanalo ng kaluluwa. Kapag tayo nanalangin, ang Diyos umuupo, pinapakinggan niya ang ating panalangin, at ito ay tunay na epektibo dahil ang tugon niya ay pagkakaloob niya sa atin. Amen? Ano po ba ang nangyayari kapag tayo po ay nananalangin? What happens when we pray? Mayroon pong tatlong bagay na nangyayari kapag tayo po ay nananalangin, lalo na ang panalangin natin ay patungkol sa Ebanghelyo. Una, ang Diyos ay gumagawa sa atin. No? Kapag tayo nanalangin, patungkol sa Ebanghelyo, ang unang bunga nito, yung nangyayari, ang Diyos unang kumikilos sa atin bilang mga soul winner. Tayo na mga disipulo, nais nating sundin ng Panginoon, nais nating mag-go, go, go and preach the gospel. Kapag tayo nanalangin, tayo muna ang iniaayos ng Panginoon, tayo ang tinatrabaho ng Panginoon. Ano ang gagawin ng Panginoon sa atin? Binibigyan niya tayo ng pag-ibig. Dahil kung wala tayong pag-ibig, hindi tayo makakapagbahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ang siyang dahilan bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan, at dahil ang Diyos ay nasa loob natin, kaya din natin ibigin ang mga tao na hindi kaibig-ibig. Maaaring madaling ibigin yung mga nanay, yung tatay, yung mga kapatid natin, pero kapag lumabas na tayo ng bahay, yung kapitbahay natin, maiibig natin, yung mga kaklase ninyo, na teacher ninyo na maraming mga pinapagawang, o maging yung mga sinasabi natin mga tao na makasalanan, mga sabongero, mga magnanakaw, mga ngalunya, kaya natin yang ibigin. Bakit? Kasi una yang inibig ng Panginoong Hesukristo. At ang katibayan ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, yung buhay niya. Tinatrabaho tayo ng Panginoon, hinibigyan niya tayo ng pag-ibig na yan, at gayon din binibigyan niya tayo ng compassion, pagkahabag. Nahahabag tayo sa tao. Nahahabag tayo sa mga sabongero. Bakit sila sabong ng sabong? Nahahabag tayo sa mga masusuwaying mga anak. Bakit sila sumasagot sa kanilang mga magulang? Nahahabag tayo sa mga lasinggerong mga tatay. Nahahabag tayo sa mga alipin ng mga bisyo. Nahahabag tayo. Bakit? Dahil papunta sila sa impyerno. Sa isang araw, si Jesus nakita niya yung marami mga tao, at nung makita ng Panginoon na yung mga tao ay walang masulingan, para baga na doon ka sa overpass sa Maynila, sa may EDSA, tumayo ka doon, makikita mo yung sangkaterbang mga sasakyan, saka yung mga tao na naglalakad,
Ganon din ang senaryo ng si Jesus. Tinignan niya yung marami mga tao at ang sabi ng banal na kasulatan, nahabag si Jesus sa mga tao. No. Tingnan po ninyo yung mga kasambahay ninyo. Tingnan ninyo yung mga tao sa paligid ninyo, sa mga kapitbahay. Tingnan ninyo yung inyong mga kasamahan sa trabaho. Tingnan ninyo ang inyong mga ka-Facebook. Mahabag tayo sa kanila. Panginoon, gawin mo po ako mahabagin. Panginoon, gawin mo po akong maawain. Ilalagay ng Diyos yung masaganang pag-ibig sa atin. Hindi na po tayo magiging mapanuri ng tao. We will never criticize the people, kundi hindi tayo mamimili. We will be fair to everyone. At ang lagi natin naiisip, ito ay kaluluwa. Ito ay kaluluwa. Ito ay kaluluwa. Pangalawa, kapag tayo ay nananalangin, tinatrabaho ng Diyos yung ating pinapanalangin. Amen. Ilagay nyo na po sa inyong puso at isipan yung tao na nais ninyong bahaginan ng salita ng Diyos. Pag nagtrabaho ang Diyos, sabi dito, ihahanda ng Diyos ang kanilang puso. No, ihahanda ng Diyos yung kanilang puso. Kung ito ay matigas, gagawin ng Diyos na ito ay palambutin. Kung ito man ay kasintigas ng puso ni Parao, na bagamat si Moses ay gumawa ng manghimala, nasaksihan ni Parao, pero naging matigas pa rin ang kanyang puso, ihahanda ng Diyos yung mga tao na nasa puso natin na natin dinadalangin, no, parang mga lupa na kinocultivate ng Panginoon. No, dinidiligan muna ng Panginoon, inaalis yung mga bato isa-isa, yung pagiging matigas ng ulo, yung ayaw makinig na salita ng Diyos, tatanggalin niya. Yung nagbibingi-bingihan, aalisin ng Panginoon, ay pinipersecute, tatanggalin ng Diyos yan sa mga puso nila. Ang puso niya, magiging handang-handa dahil inihanda na ng banal na Espiritu. Kaya nga ako madalas kapag ako'y magbabahagi ng salita ng Diyos, I usually pray na Holy Spirit, mauna ka na sa akin. Ihanda mo po yung puso ng tao na aking babahaginan ng salita ng Diyos. Nasabi dyan, magiging madali. No, magiging madali na maibahagi natin ang salita ng Diyos sa kanila. Bibigyan sila ng Lord ng grasya na maunawaan nila ang banal na salita ng Diyos. Lalagyan sila ng Diyos ng regalo, ng pananampalataya upang maniwala sila na si Jesus ay namatay, na si Jesus ay naghirap doon sa krus, ang kanyang dugo ay tumigis doon sa Kalbaryo, at ang kamatayan niya at ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon ang nagsisilbing katibayan na siya rin ay may bago ng buhay. So kapag tayo ay nananalangin, hindi lamang tayo ang tinatrabaho ng Panginoon, hindi lang yung tao na pinapanalangin natin ang tatrabahuhin ng Panginoon, kundi ang pangatlo, tatrabauhin ng Diyos yung mga pangyayari upang tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Maraming mga pagkakataon na kapag magbabahagi tayo ng salita ay pupunta tayo dyan sa pinapanalangin natin, ang gagawin ng kaaway, bibigyan niya ng activity. Yung pupuntahan natin, hindi magiging available, bigla magkakaroon ng bisita, magiging maingay yung mga sasakyan, yung mga tao sa paligid magkakaroon ng kaguluhan para maagaw yung atensyon ng tao na babahagi na natin ang salita ng Diyos. Pero kapag tayo ay punong-puno ng pananalangin, ang sabi ng banal na kasulatan, iyahanda ng Diyos yung mga pangyayari sa paligid upang maging matagumpay ang pagbabahagi natin ng Panginoon. God works in the circumstances. Hahadlangan ng Diyos yung mga gawa ng kaaway. Lagi natin tandaan, ang pangunahin nating kaaway ay walang iba kundi si Satanas dahil ayaw niya, kanyang kaharian ay manghina. Kaya gagawa siya ng maraming hadlang. Pwedeng gumawa siya ng hadlang sa mga pangyayari upang hindi tayo makapunta doon. At pwede rin siyang humadlang sa paggawa ng mga pangyayari upang mga tao na ating babahaginan ay hindi rin makarating. No? So kapag tayo nananalangin, gagawin ng Diyos, isosuppress, pipigilan niya ang lahat ng plano
ng kaaway, wawasakin niya ang kanyang mga gawa. At gayon din, gagawin niyang madali. It will facilitate everything. Wala nang masyadong tanong-tanong, no, yung lugar na ating pagbabagi na ng salita ng Diyos magiging matahimik dahil nga kontrolado ng Panginoon dahil ito na ay ating naipanalangin at tayo na ay nagkaroon ng mga deposito ng pananalangin sa mga taong iyan. Amen? So iyan po yung nangyayari kapag tayo nananalangin. Tatlong bagay. Tinatrabaho ng Diyos tayo, tinatrabaho ng Diyos yung ating babahagi na ng salita ng Diyos, at tinatrabaho ng Diyos yung mga pangyayari upang tayo ay manalo ng kaluluwa. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.